Taon para ipagpatuloy ang ating mga pangarap. Mangarap lang ng mataas at syempre doblehin ang sipag at tiyaga. Gawin nating mas makabuluhan ang bawat araw. Mahalin ang ating pamilya ng higit pa at patatagin ang ating pananampalataya sa Diyos na laging nandyan para sa atin. Magsimula ng tama. Magsimula ng masaya. Sama-sama nating salubungin ang bagong taon ng may pagmamahal, pananampalataya at pag-asa. Happy New Year sa'yo! Pangga! Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Number 1! 6.7 Energy FM. Same, pero iba. We are number 1. 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo oras sa buong kabuluan. Pangga, check your time. It's now 7:28 on the clock. Good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. And at syempre, good morning din sa mga pangga natin dyan kasalukuyang kumakain na ng breakfast. Hello po sa inyong lahat. At sa mga pangga naman natin dyan late na. Good morning. Kaltas na naman kayo, no? At syempre, huwag natin kakalimutan ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay. Good morning. Hi! Sa magandang morning, Baby Toby. Uy, kamusta ka naman? Okay naman ako at ganun pa din. Wala namang pinagbago. Wala namang pinagbago. Ay, ba't late ka ngayon? Hindi ako late. Ay, hindi ba? Ba't ngayon ka lang Ikaw pumasok? ba late ka ngayon? Hindi. Talaga ba? Oo. Papacheck ko, late ka ba Ay, ngayon? pacheck mo. Okay. Ito naman, akala mo sa akin laging late? Oo. Uy, hindi. Ito naman kung ano na naman sabi mo sa akin, ha? Pero kumusta naman? Ano balak mo during the weekends? Ano ba? Let me think about it. Wow, taray. Ang arte. Oh. Wait, hindi. Wala pa talaga akong ano. Wala pa? Wala pang anything in mind. Ah. Baka mamili ng mga Christmas presents Wow, para sa mga nuts bata. naman. Para sa mga bata. Para sa mga... Ba't parang inaano mo talaga? Parang Hindi dinidino kasi, para sa parang- mga bata. Yung mga kaibigan ko nakikinig, wala kayong makukuha sa akin. Wala kayong makukuha. Wala din ako makukuha. Pinag-iisipan ko pa. Wag mo na, i-cash mo na Meron lang. na kasi ako nabili. Meron na. Oo. Cash mo na lang. Wala kang pake. Bakit ba nakikialam ka sa desisyon ko? May tanong ako sa'yo, kung ikaw ba ay reregaluhan, ano mas gusto mo? Cash o bagay? Gamit, gano'n. Hindi kasi ako, siguro cash na lang. Mukha talagang pera. Cash na lang. Hindi, ano kasi, minsan, di ba, ang hirap talaga regaluhan ng mga tao. Tama. Sa totoo lang, Baby Toby, minsan regaluhan mo, tapos di naman nila gagamitin. Oo. So, kaya nga ako, gusto ko yung laging nakikita. I mean, tinitingnan ko kung anong ginagamit nung pagregaluhan ko para alam ko kung ano yung bibigay ko sa kanya. Yes. Ayun Ikaw na nga, ba, cash or gamit? para sa akin kasi mas practical ang cash. Kasi una sa lahat, magagamit nila yun. At pangalawa, mas mapapamura ka. Diba? Mapakamura ka talaga. Di naman, kidding aside, no? Baga para sa akin, mas makakatulong kasi yung cash eh. Kasi aminin na natin, di ba? Kailangan talaga natin ng pera. Oo. Di ba? Hindi naman sa limos yun, no? Aguinaldo naman yun, pamasko naman. Truth. Di ba? Para sa akin kasi kung magbibigay man ako ng regalo, ampaw na lang ganun, cash. Pero still, kung ano man ang ibigay sa iyo, ma-appreciate mo sana yan, Pangga. Oo. Diba? Dapat, di ba? Kahit sabihin natin cash, tas 200, 100, dapat i-appreciate mo, magpasalamat ka, di ba? Totoo. Oo, hindi naman kaya kung bigyan ka man lang ng coin purse, di ba? O magpasalamat ka, need na need natin ng coin purse. Oo. Tama, tsaka pag binibigyan kayo ng mga ganyang coin purse wallet, lagyan nyo na ng paunang laman, tao Yes. sa loob. Oo. Diba? May ganun daw yun eh. May pamahiin na ganun. Oo. Naniniwala ako sa ganun. Naniniwala din ako. Naniniwala ako na kapag may wallet kang ibibigay sa isang tao, Lagyan lagyan mo mo. ng 20. 20 o di Oo. kaya barya. Oo. Oo. Diba? So, yun. Dati sa akin, ang nangyayari, kada binibigyan ako ng wallet, no, yung default,
Oo. Yung isang fold, tapos ayun, may 20 na yun sa loob. Kaya nga. Oo. So, yun yung gawin po ninyo. Huwag kayo magbibigay ng wallet na walang laman. Yes. Kasi ano daw siya, hindi Ano? hindi nagsistay yung pera doon, umaalis din. Ganun pala. May ganong paniniwala. May Alam mo ganun yun? pala. Kaya pala yung ninong ko na nagbigay sa akin ng wallet, walang laman. Oo. So, ibig sabihin, kaya pala wala akong pera palagi ngayon. Boss. Ay, sa case mo. Sa case mo, Kaya may pala ganun. May ganun lang paniniwala kasi talaga. Ewan ko lang kung totoo. Para sa Ay, iba. nako. Kasi para sa iba, hindi naman yan, alam mo, hindi nag-a-apply sa life nila. Sa amin kasi naniniwala kami. Meron pa isa pang pamahiin eh. Kapag daw magre-regalo ko ng sapatos, bigyan mo ng piso. Piso. Oo. Dapat babayaran kasi parang pagtatapakan niya yung pagkatao mo. Like paano? Alam mo, kung hindi ka naniniwala sa pamahiin. Hindi naman sana hindi naniniwala, no? Kumbaga, na-curious lang ako. Paano naman parang biglaan kung kunwari tita mo nagbigay sa'yo ng ng sapatos, di ba? Oo. Bibigyan mo ng, kung pag hindi mo binigyan ng piso, paano mo naman yayapakan yung pagkatao Kasi niya? gagamitin niya yung binigay mo, di ba? Oh. Gagamitin niya. So, yun daw yung gagamitin para, ano mo yun, mantapak ng tao. Ha? Alam mo, wag mo nang Okay, questionin. Kung hindi ka naniniwala, Toby, hindi ka naman pinipilit. Okay. Meron pa nga, baby, yung wag ka magbibigay ng pabango. Oo. Dapat bibigyan mo rin siya ng piso kasi Ganun? mawawala daw yung yung bango ng relationship ninyo pag Diyos ko ganun. po. Ano pa? Ano pa? Yun pa lang yung alam ko. Ako, alam ko, wag ka magregalo ng deodorant, ng tag dito, Nagamit sabon. na. Siyempre, wag naman yung ganun. Oo. Wag naman yung Bakit gamit deodorant na. at saka sabon? Kasi daw, ang ibig sabihin daw nun, nag-indicate daw yun na ang baho ng pagbibigyan mo. Parang inimbento mo na lang yan, Toby. Hindi, yun ang sabi nila. Eh, Ayoko naniniwala ako sa kanila. siguro. Kasi ngayon, practical, may mga nagbibigay na rin ng sabon at saka mga Ayun ngayon, nga, di ba? oo. Yung necessities. Oo. So, feeling ko okay lang naman. Okay lang yun. Oo. O, siguro nga, okay na nga lang din naman talaga. Kasi, Diba? Nakasanayan na din siguro. Oo. Tapos Ay, nako. yun lang naman yung ibang mga paniniwala. Tsaka yung ampaw daw. Ito pa, baby. Ano yan? Yung ampaw daw, kapag daw binigyan ka ng ampaw, wag mong gagastusin. O kaya wag mong gagastusin lahat. Dapat Bakit? may ititira ka from the amount na binigay sa'yo using the ampaw. Bakit? Para swerte daw. Saan magiging swerte? Magtitira ka nga lang ng amount doon sa ampaw. Okay. Hindi sinabing wag So gastusin. dapat yung ampaw na... Alam mo, Toby, ang hirap Hindi kasi siya iniintindi ko naniniwala sa mga ganyan. Iniintindi ko kasi, Oo. na yung ampaw na kulay red, di ba? Mm. Di ba, hindi mo pa itatapon yung nun, yung lagayan nun. Oo. Ikikip mo. Oo. Kaya kasi tinatapon ko kagad. Hindi ko alam kung kailangan mong i-keep yung ampaw, pero yung laman ng ampaw, hindi mo siya dapat gastusin all the way. Meron ka dapat itira from the amount. Okay. Kasi i-keep mo lang siya. Kasi lagi kong ginagastos lahat ay ubos-ubos, ganun. Oo. Ganun pala yun. Oo. I-keep mo pala lahat. Okay lang naman yun kung anong paniniwala mo. Sabi dito sa sapatos, parang didiktahan niya yung buhay nung nagbigay sa'yo, sabi ni Eliza. Ganun ba yun? So may mga ganyan Hindi talagang talaga paniniwala. gets, no? Ang dami-daming mga paniniwala na hindi natin magets, pero sinusunod naman natin. Mm-mm. Di ba? Ay, nako. Anyway, DJ Lensay, pag-usapan na natin yung ating sender. Gora. Eto, pasintabi to sa mga sa mga kumakain dyan at sa mga medyo nag-i-imagine na mga bagay-bagay, no? Eto kasing ating sender, Yes? nasa jowa. Tapos yung jowa niya, hindi daw nag-aahit. Mm. Oo. Sa ibaba. Mm. Tapos hanggang sa, ayun na nga, meron daw siyang nakakain, may mga sumasabit daw, tapos nangangamoy. So, ayun. Ano ba yun? Ikaw. Pasensya Oh. na nga. Oh. Kaya nga, nag-disclaimer na sa umpisa no? Okay. Tanong ko naman sa'yo, paano gagawin mo kung ganyan ang partner mo? Sasabihin ko, hoy, baka gusto mong tanggalin ng talahib. Baka gusto mong bawasan ng talahib. Hindi mo man lang, hindi mo siya, Maggamas. Oh. Hindi mo siya hihiwalayan. Hindi naman. Ang Hindi OA naman. Okay. Ang OA Para ka nakipaghiwalay dahil lang ang pangit ng kilay niya. Pero ikaw, ano yung Diba? ano yung ma-feel mo kapag yung partner mo naaamoy mo yung kanyang ibaba na may amoy, tapos ayun na nga, medyo hindi hygienic. Siyempre, Kumbaga. susolusyonan mo muna kung kaya mo. Oh. Ganyan. Pero, hindi naman siguro magiging cause of separation agad. Okay. Ang OA okay. naman. So So hindi ka madidire?
matitire. Kaya nga gagawan mo siya ng ng solution, baby. Parang hindi... Ngayon, kung hindi yun mag-work, tapos talagang halimbawa, nasa katawan niya na or nasa pag-uugali niya na hindi talaga siya malinis, baka siguro dahil doon pa makipaghiwalay ako. Kasi kung hindi siya malinis sa katawan niya, tas 'di ba? What more sa paligid niya, what more sa environment niya, 'di ba? Alam mo, ako naniniwala ako na respeto sa partner mo. Doon kasi syempre, 'di ba, una sa lahat, kung may respeto ka sa partner mo, hindi mo hayaang may maamoy siya sa iyo eh. Lalong-lalo sa mga parting ganun, 'di ba? Kasi syempre making love yan eh, 'di ba? Kumbaga ginagawa niyo yan para sa isa't isa to please both of you, each other, 'di ba? Na ayun na nga, dapat ugaliin mo rin talaga na bawasan, i-make sure na wala kang amoy, lalong-lalo sa kasingit-singitan mo, no? Totoo. Wala kang libag. Ganon kasi kung meron, parang hindi mo na nare-respeto yung partner mo. Yun yung para sa akin, yung parang point of view ko sa ganyang bagay. Yung iba naman, Baby Toby, hindi sila aware na may ganun nga. Diba? So, kailangan mo bilang partner, i-point out yun sa kanya na, baby, medyo may something tayo dito, Ganyan. Sa paraan siguro na hindi siya ma-offend. Or, depende naman yun kung paano yung pagkakakilala mo sa katauhan ng jowa mo. Kung mabilis ba siya mapikon, or mabilis ba siya ma-offend. Ganon. So, daanin mo sa joke. Oo, pwede rin yun. Joke, no? Babe, may amoy. Ganon. Kasi lalo na pag ganon, baby, yung joke. Oo. Sensitive yung mga tao mapalalaki o mapababae. Di ba, iisipin ka agad niyan na, teka, may amoy na ba talaga ako? Parang may something yan eh. Naiisipin yung lalaki di ba? Totoo. Tapos yung curious na siya kung ano amoyin niya, di ba? Totoo. Hanggang sa kakalikutin na niya, tapos aamoyin, tapos pag may naamoy siya, sa kanya mismo yan susolusyonan. Kaya nga. So, para sa akin, sabihin mo sa kanya, harap-harapan. Or, kung hindi man, sabihin mo sa kanya in a way na hindi siya ma-offend. Ayun. Kaya, alam ba, mag-iwan ka ng notes sa ref na nakamagnet. Pwede yung gano'n, di ba? Baby, there's something fishy down there. Tapos makita ng nanay mo, no? Hindi, kapag dalawa lang naman kayo, grabe ka naman. Kadiri ba't naman tinama yung nanay sa usapan? Kasi syempre, di ba, minsan bibisita yung yung magulang mo sa bahay nyo, di ba? Tapos makikita, naka-magnet sa ref. Uy, mag-ahit ka ng... O di kaya, sa na lang, closet nyo na lang. Yung bago magbukas ng closet, yung pwede. stick nyo doon. Baby, I love it so much, but I think there's something fishy down there. Yes, or hindi naman chat. Text na lang, chat. Ganun. Ganyan. Baby, yung yung pututoy mo, medyo may amoy na. Ganyan. Pwede. Pag gusto mong maligo. Oo, medyo maalat-alat na. Oo. At minsan nasa yun, iyak. Late yung reaction mo. Late reaction. O kaya minsan nasa kinakain din, baby. Nasa diet din. Tama, Nasa diet and lifestyle din. At eto pa since medyo nga malago nga, no, medyo bushy ang mga bagay-bagay sa kanya, may tendency yan na pumanghi din. Oo, totoo. No, kasi syempre isipin mo kapag naman tayo jingle bells, no, ang nangyayari hindi naman totally na napapagpag lahat ng tubig, di ba? So, wala akong alam, di pa kasi ako nagkakaroon ng ganyan. Ay, talaga ba? Hindi ako sure. Wala. Alam ko may biglang lumalabas sa'yo, ganun. Hindi ko matandaan, be. Oo. So, yun na nga. Kapag pinapagpag natin yan, minsan hindi naman talaga na sobrang napapagpag lahat-lahat at minsan may tumutubo. So, mangyayari, kapag tumulo yun, no, diyan sa iyong underpants, no, mahahawa ng amoy yung iyong buhok-buhok, ganon. Kaya nga, hygiene. Kaya delicates, hygiene is the most important thing. Lalo na kapag may jowa ka. Tapos you guys are intimate with each other. Oo. Yun. Para sa akin, yun lang yun. Sabi ni Jill, simple. Kahit dakila or masarap, pero kapag may amoy, nakakales ng... Pwede ba yan? Ng hilig na lang. Yan, ng hilig. Totoo yan, Baby Toby. So, ayun. Siguro nga, di ba, tama yung, yung point niya na kung saan, kapag meron kang naamoy, nawawala yung yung pagka-turn on mo. Totoo. Yung na-turn off ka kagad, imbis na ganahan, di ba? Wala. Tatamarin ka. Totoo yan. Ikaw ba? Tama. Naranasan mo na yun? Hindi pa. Hindi pa? Kasi hindi naman ako... Tinitingnan ko agad yung hygiene ng tao kapag... Halimbawa, ikaw... Oo.
Ano na naman? Hindi, halimbawa may jowa ako, tapos ang titingnan ko agad-agad is yung amoy. Oo. Ganyan. Yung amoy niya. Oo, kapag medyo negative ako sa amoy, wala na, hindi na pinupush. Okay. Kasi ibig sabihin yan may something din. Oo. Posibleng, hindi kagandahan yung amoy niya. Wag na nating karirin. Oo. Kasi malamang sa alamang Busted na agad, hindi ghost mo talaga na agad. okay. Oo. O ghoster ka kasi. Hindi ako ghoster, excuse me. Nako, ghoster. Ikaw ba? Ano? Nangyari na sa'yo yan? Nangyari na. Oo. Anong ginawa mo? Sinabi ko sa kanya. Oh, 'di ba? Effective ba? Yung Ata. pagsasabi. Oo, gumawa naman siya ng aksyon. Oo. Oo, pero hindi sapat. Hindi naging solusyon ang aksyon. Ayun. Diba? Pero syempre wala namang magagawa, no? Past na yun. So anyway, at least Oo. experience ko, di ba? Minsan, kung gusto mo talagang i-keep yung partner mo, kailangan mo siya talagang tulungan Lalo na kung tulad ng sinabi mo, hindi sapat yung aksyon. Pero naghiwalay kayo. Bago ba kayo naghiwalay, nabigyan ng solusyon yun? Ay, di ko alam sa kanya. Hindi, I Sana. mean, dun sa, bago kayo naghiwalay, sa experience mo, nagkaroon ng solusyon, nag-improve ba yung state of being nung down there? Medyo naman. lang. Dapat pagtulungan nyo yan lalo na kung hindi ka naman masyadong, alam mo yun, mahal mo talaga siya. Tapos sabi mo, di ba, pag mahal mo, lahat tatanggapin mo, embrace mo sa kanya. So, pareho kayong, halimbawa, wag pa-consult, ganyan, kung kinakailangan. Hindi yung kapag di mo gusto yung amoy, iwan mo na lang agad. Oo, yung tatanggapin mo na lang. Pagmamahal ba yun? Ay nako, at minsan yan, dahil sa amoy na yan may natatagong sakit dyan. Ay, totoo, kaya nga, pa-consult. Tama ka dyan. Pakonsulta tayo. Nako, delicates yan. Di mo alam, di ba? Oo, syempre may rason naman kung bakit nagkakaroon ng amoy yung mga bagay-bagay di ba? Diba? Like for example, sa sweat natin, di ba? Kung meron tayong body odor. True. O bakit tayo nagkakaroon ng body odor? True. O dahil sa init, di ba? Dahil sa pawis natin, di ba? So, kapag nasobrahan yung pawis natin, nagkakos siya into smell. Ganun. True. So, what more pa kaya doon sa ilalim, sa ibaba, sa kuweba? Di ba? Tsaka prone sa mga ganyan yung laging nakapantalon. Yun. Oo. Lalo na sa ating mga kababaihan, ha? Kaya dapat dyan pinapahinga ninyo. Pahingahin nyo ang inyong mga alaga. So, paano? Wag mag-underwear pag nasa, halimbawa, matutulog na. Pabayaan mo siyang mahanginan. Hoy, totoo yun! Totoo yun? Oo. Uy. Totoo yun, may mga ganyang advocacy. Lalo na sa US na no Okay. to undergarments. Oh. No to wearing anything down there. Yung bra, okay pa eh. Oo. Yun pa yung parang common na nakikita ko. Oh. Pero yun sa ilalim, Yes. hindi ko alam. Siyempre, hindi mo malalaman. Nakakapagtaka naman. Hindi kasi, kung meron kang jowa na ganyan yung ganap, Oh. you would understand. Oo. Wala kang Kaso, jowa. wala ka pa naging jowa na nagkaroon ka na ba ng jowa na nag-live-in kayo or what? Ay, wala, hindi. Kaya hindi mo maiintindihan. Ganun pala yun. Baby kasi, baby pa eh. Paano gagawin ko? Baby ka pa nga. Wala eh. Oo nga. Okay. Bigyan mo ako ng jowa, ireto mo ako. Ayoko na, pagod na ako. Uy, Ayoko na. bakit ka napagod? Ayoko na. Ito naman. Diba? Good boy naman ako. Ayoko na, Toby. Mamaya may babanggit na naman ako. Iniingatan ko na nga ang friendship na to. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi nga, pero yun, hygiene talaga is very important. Hygiene dapat. At syempre, kung may respeto ka, alagaan mo rin ang sarili mo. Huwag mong hayaan na bumaho yung pagkatao mo, yung kasingit-singitan mo, lalong-lalo na kapag kayo ay nagma-make love, okay? Alright. O bakit yun yung mukha mo? Imagine ko kasi pag nagme-make love tapos may amoy eh. Iyak. As in. Hindi ma-enjoy. Oo, sobrang hindi. Ganun. Ay, Oo. nako. Anyway, mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kung hindi si Baby Toby. At syempre, si Baby Toby ay pwede mong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang, Baby Toby 1067, okay? Alright. So for our next song, here's a song from David Cook. Ayan, Time of My Life. Dito lang yan. Sa stasyong same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga o wag mo sabihing radyo.
Sabihin mo. I've been